Napansin mo na ba yung mga taong parang may sariling solar system? Sila ang araw at lahat ng tao sa paligid nila ay mga planetang umiikot, nag-aagawan sa kanilang liwanag. Hindi ito aksidente. Ito ay isang maingat na binuong sistema, isang harem ng mga tagahanga, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang bagay na mas kailangan nila, atensyon. Ngayon, baka sabihin mo, hindi ako ganyan, hindi ako mahuhulog sa ganyang bitag, pero ang mga taktika nila ay sobrang tuso na halos hindi mo namamalayan na isa ka na pala sa mga satellite nila. Ang tawag dito ay narcissistic supply. Isipin mo na ang narcissist ay isang sasakyang may butas sa tangke ng gasolina. Kailangan nila ng walang tigil na papuri, validation at atensyon para lang umandar. At ang harem nila, sila ang mga gasolinahan. Bawat miyembro ay isang source ng supply. Paano nila ito ginagawa? Magsimula tayo sa unang taktika, ang love bombing. Sa simula, ipaparamdam nila sa iyo na ikaw ang pinaka-espesyal na tao sa buong mundo. Walang katapusang text, tawag, papuri. Sinasalamin nila ang lahat ng gusto at pangarap mo. Sinasabi nila, grabe, pareho tayo ng lahat. O ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ang totoo, isa itong performance. Isang script na ginagamit nila sa lahat ng bago nilang target. Mabilis at matindi para agad kang mahook. Kapag sigurado na silang nakuha ka na, papasok ang ikalawang taktika, triangulasyon. Dito na nila ipapasok ang ibang tao sa inyong relasyon. Isang ex, isang kaibigan lang, o kahit isang imaginary rival. Bigla nilang babanggitin. Nag-message ulit sa akin si ex. Namimiss daw niya ako. Hindi para maging tapat, kundi para pagselosin ka. O kaya, ang galing niya talaga, no? Sana lahat kasing supportive niya. Isang paraan para iparamdam sa'yo na kulang ka pa. Ang layunin ng triangulasyon, kompetisyon. Kapag may kompetisyon, mas ginagawa kanilang aso ni Pablo. Naglalaway sa tunog ng kampana, naghihintay ng gantimpala, at ito ang nagdadala sa atin sa ikatlong at marahil pinakamakapangyarihang taktika, intermittent reinforcement. Ito ang hot and cold na laro. Isang araw, sobrang sweet at attentive. Kinabukasan, parang hangin ka lang, hindi nagre-reply. Cold, hindi mo alam kung kailan ka makakatanggap ng reward, atensyon at pagmamahal. Kaya patuloy kang susubok, patuloy kang maglalaro. Mas nakaka-addict pa ito kaysa sa consistent na kabaitan. Ang utak natin ay naghahanap ng pattern. At kapag hindi ito mahanap, nagiging obsessed ito sa paghahanap ng sagot. Anong ginawa kong mali? Bakit siya nagbago? Paano ko maibabalik yung dati? Ito ang mga tanong na bumubuhay sa kanila. Ang bawat pagsubok mo na ayusin ang sitwasyon ay supply para sa kanila. Patunay na importante sila at may kontrol sila sa iyo. Pang-apat na taktika, future faking. Ito ang pagpipinta ng isang perpektong kinabukasan na wala silang balak tuparin. Magpapakasal tayo balang araw. Lilipat tayo sa beach. Bibili tayo ng bahay. Ang mga pangakong ito ay parang karot na nakasabit sa isang stick. Pinapanatili ka nitong naglalakad, umaasa, kahit na puro putik na ang dinadaanan mo.
Pinapainom ka nila ng lason, pero nangangako ng gamot bukas. Kaya patuloy kang umiinom. So love bombing para mahook ka. Triangulation para magkaroon ng kompetisyon. Intermittent reinforcement para ma-addict ka. At future faking para manatili ka. Ito ang 4 na haligi ng harem ng isang narcissist. Ang bawat miyembro ay nasa iba't ibang stage ng cycle na ito. May isang bagong-bago, nasa love bombing stage, habang ikaw na matagal na ay nasa hot and cold stage. Kaya kapag nagtataka ka kung bakit bigla siyang nanlamig sa'yo, malamang ay may bago siyang gasolinahan na pinupuntahan. Pinapanatili nila ang harem dahil takot silang maiwanang mag-isa. Takot silang harapin ang sarili nilang kawalan. Ang bawat tao sa paligid nila ay isang salamin na nagsasabing, importante ka, mabuti ka, may halaga ka. Kapag nabasag ang isang salamin, may 10 pa silang pamalit. Hindi ka espesyal sa kanila. Isa ka lang function. Okay, mabigat yan. So anong gagawin mo kung napagtanto mong nasa loob ka ng ganitong sistema? Unang hakbang, kilalanin ang pattern. Itigil ang pagbibigay ng excuse sa hot and cold behavior. Hindi ito komplikado. Ito ay manipulation. Hindi ka isang taga-ayos. Hindi mo trabahong pagalingin ang isang taong nasisiyahan sa pananakit sa iyo. Ikalawang hakbang, itigil ang kompetisyon. Hindi ka nakikipaglaban sa ibang tao sa harem. Ang kalaban mo ay ang sistema mismo. Ang premyo, ang atensyon ng narcissist ay peke. Parang pagkain na gawa sa plastic. Maganda tingnan, pero walang sustansya. Ikatlong hakbang, magtakda ng boundaries o go no contact. Ito ang pinakamahirap pero pinaka-epektibo. Ang no contact ay ang pagputol sa lahat ng linya ng komunikasyon. Block sa social media, sa phone, sa lahat. Itigil mo ang pagbibigay ng supply. Kapag wala na silang nakukuhang reaksyon sa iyo, positibo man o negatibo, hahanap sila ng ibang source. Ang katahimikan mo ang iyong kapangyarihan. Ika-4 na hakbang, mag-focus sa sarili mong halaga. Ang self-worth mo ay hindi nakadepende sa validation ng iba. Kumonekta ka ulit sa mga tunay na kaibigan. Balikan mo ang mga hobby mo. Punan mo ang sarili mong gas tank ng mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Tandaan, ang isang relasyon ay dapat two-way street. Hindi isang one-man show na may audience. Hindi ka isang satellite na umiikot lang sa iba. Ikaw ang sentro ng sarili mong universe. Huwag mong hayaang gawing black hole ng isang tao ang maganda mong kalawakan.